sisira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime, isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Hanggang ngayon, wala pang initial response si SP doon sa unang letter niyo sa kanya? So, ganoon na lang. Magsagutan na lang kami sa media. Pinag-aralan rin namin ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment. Ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution. Nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative na lang. Inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Chis ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate? Correct. Patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, dahan-dahan, si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin, sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang pagbasa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit, immaterial yun. Wag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG, and then Mav, and then Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing and everybody's been discussing legalities all this time ever since the impeachment first came out and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So, let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado na mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment,
madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So, pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So, what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo noong umpisa pa. Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is real. So, pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yun? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yun. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand on yung timing na yun. Sa timing na yun, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan na, dapat actionan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly that's my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption but I'm not making that assumption. So ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nagampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi isang tabi ang kampanya. Under the priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign? Ganun, tignan mo ha, nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang, balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against BP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court? Pwede. Tsaka criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami ron. Ang dami namin time eh. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC. Isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court. Yung 2,
nananawagang i-TRO pigilan itong impeachment trial kay BP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch ng Supreme Court yung ganitong Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question open pa rin yung concept ng political question, although lumiit daw yun under the 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, Mav. Ay, meron ka pa, RG? Sir, sinasabi po ninyo na pwedeng yung Senado magpatawag ng session by itself. Paano po yung magiging process nun, sir? How would it go about? Mag-convene kami. Tapos House, mga members of Congress, magre-report doon sa Batasang Pambansa. To do what? Ang kinukonvene lang natin is the Senate to be an impeachment court. Therefore, ang aking logical conclusion, pwedeng gawin ng Senado yan na mag-isa. Hindi kailangan mag-convene din ng House at hindi kailangan ang presidente pa ang magpatawag. Presidente ng Senado plus majority, of course, ang magpatawag. Sir, yung mga ganitong usapin po ba, makikita siya sa current impeachment rules ng Senate? Or this is kakaibang pangyayari po talaga? Ang makikita mo sa current impeachment rules ng Senate, itong hawak ko, resolution number 39, ay kung basahin mo yan, you do not get the impression that the Senate must be in session as a legislative body. Kung tutuusin, anong rule yun? May in-examine na namin ito. May rule 11 pa nga rito. Sir, yun approve under 19 Congress? The latest? Ito yung, ano to? Yung rules of impeachment? Sir, Ito ay yung dati ng rules of impeachment na ginamit na pwede pang gamitin. sir, impression, but is it categorically stated na kailangan naka legislative session or hindi? Hindi nga. Kasi kung categorically... So it's just an interpretation, Hindi, sir. kung categorically stated na we must be in session as a legislative body, surrender ako. Hindi nga eh. Anong nakalagay, sir, specific? Wala. Ito nga eh. Tignan mo nyo to. Na rule... Yeah, but you can also interpret it the other way. Since wala nakalagay, it's really at the discretion of the majority. Precisely, but if you look at this Constitution, ganun din eh. There is no requirement that you must be in legislative session. So Kaya tatanong, kung ganun ang position ng majority, tinatanong ko sila, saan nyo nakuha yan? Yung impression na yan. But the same question can also be asked of you. Saan yung kinuha yun? Kasi that's also just one interpretation. Precisely. Ang kinuha ko yun sa obligasyon namin to the trial should forthwith proceed. So nothing is categorical. Kaya Either side, nothing is categorical. That's why we have this debate. Kaya kinukonvince nga natin yung ating mga kasama rito sa Senado, including the Senate President, na logical yung ating position. Logical, may legal basis. Tingnan na lang natin itong Rule 10. Dito Rule 11, Rule 10. Ano nakalagay, sir? Nakasulat dito at 2 o'clock in the afternoon or at such other hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, etc. Kung basahin mo na lang yun pinapakita na kahit merong legislative business, priority si impeachment. Kasi isuspend mo ang legislative business kung meron. So, priority kung talaga. meron. So, ibig sabihin nun, pwedeng wala. Sa rules nyo yan. Correct. Sa rules. So, pwedeng wala. And then kahit nga meron, isuspend mo But, yeah, kaya nga, kung your rules can always be suspended with unanimous consent or majority numbers of the Senate. Right? The rules of the impeachment rules. Yeah. Iba to. Or any Impeachment internal rule rules. of the Senate. If the majority so decides, you can always suspend it, set it aside, even amend it. Amend it, yeah. Pero as long as hindi pa amended, ano sundin yan namin? yung existing. Yung imagine na, mag-imagine kami na as if amended. Dito muna tayo sa wording of the existing, di ba? Kung how it is written, dito tayo. So all of this taken into consideration, ayaw nila gawin yan ng majority. So ibig sabihin, it stands to reason, ayaw nila ng impeachment.
hindi ko pa masabing ayaw ng majority. Kasi Yeah, but how else do you explain why they do not share your view? Baka yung attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So, and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakusapin niyo si SP? Sabi ko si SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Oo, sulatan ko ulit. Para siguradong in writing. Okay, ma'am. Follow up. Sir, isa lang po. Ng 11. Sige. Yes, Apo. ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni SP na baka better na wag muna tayo mag-start kasi ang dami pang question sa SC. Baka mamaya raw po, nagsimula na kayo and then ma-invalidate yung mga gagawin ninyo dahil mag-desisyon on the contrary yung SC sa mga petitions po. Masyado nang maingat yun. That's too cautious an approach. Maganda rin may cautious siya pero not too cautious na pagbasa mo ng Constitution and trial in the Senate shall forthwith proceed. Yung sabi. Yun ang sabi. So, you do not be too cautious na hindi mo sabihin, huwag na ingat tayo rito kasi baka ma-question tayo, huwag muna tayo mag-trial. Huwag muna sa July na natin i-trial. Sirang-sira ang meaning ng forthwith eh. Sira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na ando pa sa existing stationery ko yung PDP laban. So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung Sa Supreme Court? Yung decisions ng COMELEC na sila kusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin, marireverse pa yan. But then at the same time, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila, pero hindi nila ako in-expel. So bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko at ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP laban ko eh. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. So, sir, But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties' CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party. Alam po. So, sir, you are running under what party? Ngayon, Nationalista Party. NP. NP. So, yung PDP na ginagamit nyo, PDP Laban, yung kanilang mga senatorial candidates, hindi nyo ini-endorso? Hindi. Hindi namin ini-endorso yun. May kaso pa kami Supreme Court. And then, anong dating sa inyo, sir, nung mga nagiging parang patutsadahan, batikusan yung remarks ni former President Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung kanyang pambato sa senatorial race. Anong dating sa inyo, sir, noon? Delikado yung mga ganong salita. Sana i-discourage na yun. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators kasi pwede nga pasok talaga yan din sa sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na in the totality of the circumstances, may kaso ba o wala. Pero,
i-ano natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Kung mag-research kayo ngayon, may kaso ngayon sa Australia, yung may dalawang nurses na of Arab origin, nag-anti-Jewish sentiment sila sa online. Ngayon, binabalikan sila, sabi nila, joke only. Ang sabi ng mga Australian law enforcers doon at saka government officials, hindi pwedeng bayaan natin itong mga ganitong delikadong mga pananalita na calling for suit. Pero the mere fact na dating ang Pangulo, dapat hindi natin inaasahan yung mga ganung pananalita sa kanya. Ayun na nga, pero nung Pangulo siya, madalas din natin marinig yun. Sir, di ba yung Presidential Decree 1727 again penalizes bomb jokes? Yes. Meron. So pwede siya doon? I do not know the context ng bomb joke yata. Anywhere ba yan? Or in the airport context yata? Mukhang anywhere, if I'm understanding this right, 1727. I'm no longer familiar with the PD. So yun na nga, kaya nga sabi ko, the DOJ, the NBI must be more familiar with all of the other criminal laws. Okay. Pero sir, hindi factor kung na-feel threatened yung mga senators. Kasi for example, si SP, ang sinasabi niya, hindi naman sila na-threaten, yung mga senador, wala naman nagko-complain among the senators, so dapat wala na daw kaso yan. Hindi naman ito parang private crime eh. Alam ko yung mga ganyang prinsipyo sa private crime lang yan na kailangan yung tao mismo ang apektado ang magrereklamo. So this is actually in the nature of a public crime if it is a crime. Kaya i-ano ko na muna, wala akong expertise na dun sa bomb joke law. So PD, ano sabi? Just give us time, i-research din po namin. Pero sana ginagawa na ng DOJ at saka ng NBI yung research. So bagamat sabi niyo dapat dinidiscourage yung ganung mga statement, pero knowing the former president, hindi po kayo na-threatened sa ganung pahayag ng dating Pangulo? Hindi ako threatened na sinabi niya. Ang problema kasi is may mga followers siya eh. May danger, sir. Malay mo, hindi nila alam sa yung iba, hindi joke yun. Sir, nagsabi na po kasi NBI na hindi naman nila iimbestigahan. Hindi ko na ima-micromanage ang NBI. Kung ayaw na ng NBI, so be it. So be it. Pero sir, yung mga negative campaigning, according kasi kay COMELEC Commissioner George Garcia, under Omnibus Election Code, parang inaalaw yun. Do you think it's about time i-amend ang Omnibus Election Code para ma-dissuade na yung mga negative campaigning? Yung positive, ito nga, napansin ko na yung negative campaigning noon pa, kaya research ko na yan noon pa, mga 3 elections ago pa o 4 elections ago. Yung positive campaigning, kailangan mo i-identify sarili mo, di ba? Kunyari, mag-aalalagay ka ng ad o maggagawa ka ng mga printed materials paid for by, paid for, then the candidate paid by, then the payor plus the name and address. Dapat ang negative campaign ganun din. Kung sakaling ipi-place ang mga negative campaign, kasi tama siya, pagbasa ko rin ng election code doon, allowed eh. But ang problema nila, pinapayagan nila yung mga pailalim na tira eh. Dapat, pag may negative campaigning ka, ilabas mo na rin. Dapat nandun paid for and paid by. Pero malabo yung paid for. Siguro, paid by. Kasi it's against a candidate. Ilabas. Dapat hindi pwedeng nakatago. Because it is actually allowed. So okay lang na allowed yun, sir. Pero proper na negative campaign. Wag botohin si pwede yun, pero wag yung mga chismis or whatever, libelous. May kaso ka pa rin. Okay. JC. Hi, Sen. Good morning po. Other topic lang po. Yes. SC sets or oral argument on Maharlika Investment Fund po. Sir, Sen, nakatanggap na po ba kayo ng kopya po ng SC Reso with regard po dun sa oral arguments po? Yung council namin, mag-meeting na kami. Nakita ko na, nabasa ko na rin yung gusto nila mga topics na i-discuss. Okay. Any other question? Okay. Sir, ano na po update dun sa kaso po ninyo sa Marikina?
Okay. Ang case naman sa Marikina, hindi naman ako yung affected, di ba? Kasi Oo, yung kalaban ninyo. ang na-disqualify si Mayor Marcy Teodoro ng division. So I think he has appealed it sa MR, ang tawag dyan, motion for reconsideration, which is treated as an automatic appeal sa NBank. So it's pending sa NBank. Siguro bumibuelo lang ang NBank kasi may dalawang nag-retire eh. So may dalawang new appointees. So bigyan din natin ng time yung dalawang new members na acclimatize. Sir, paano yun kung nakalagay na po siya dun sa balota? Okay lang po yun. Actually, it's safer na nandun ang pangalan kasi mas madali na yung if you are disqualified, sasabihin lang ng COMELEC, we will not count. We will not count your votes, or even if your votes are counted, they will not be given any effect. So, yun. So mas safer yung may andun yung pangalan kaysa sa wala yung pangalan tapos sasabihin ng higher court na hindi pala siya disqualified, hindi mo na mapiprint yun. So that's the more cautious way of doing things, na i-print mo muna lahat ng pangalan tapos may time naman sa dulo pa, kahit ano yung resulta, you can say na walang effect yung boto nung disqualified. Pero Sir, the mere fact na incumbent mayor po itong kalaban ninyo, mabigat po bang kalaban kapag nakaupo yung kalaban sa... Undefeated ito eh. Undefeated. Mabigat dahil he's an undefeated politician in Marikina. Pero hindi yun ang issue. Ang issue rito is in running as a member of the House of Representatives, hawak pa ba niya lahat ng qualifications? Kasi he did something, he moved to another district. Yun eh. He moved this registration to another district. Yun. So pagbalik, na-violate na yung 1-year residency requirement. So anong plano nyo? Paano nyo dadalhin sa yung kampanya nyo considering na ang kalaban nyo nakaupong mayor ng Marikina? That traditional way lang of campaigning, winning the hearts and minds of the people. So may track record naman si mayor as mayor, may track record naman ako as public servant, as legislator. Ang tinatakbuhan namin is as legislator. So pwede na. Meron din tayong K. At the mere fact na at the mere fact na legitimate na mga taga Marikina kayo, sir. Ay, opo. 50 years na po ako dyan sa Marikina. How many voters do you have in Marikina? Doon sa District 1, 130,000. Sa buong Marikina would be around 300,000. Sir, may patanong lang si Nympha. Yung request nyo na magkaroon ng caucus yung mga senadora, susulatan nyo po ba si SP Chis at ano yung subject ng second letter nyo sa kanya? Kung pwede kong ma-personal makausap si Chis, sasabihin ko na. Pero yung sasabihin ko sa kanya, i-reduce ko pa rin in writing. Okay. So mag-request ako ng caucus para ma-explain niya yung position niya sa mga senators, bigyan niya rin ako ng time i-explain ko yung position ko. So yun po yung laman ng aking second letter sa kanya. So sir, hanggang ngayon wala pang initial response si SP do sa unang letter niyo sa kanya? Wala pa in writing. In writing, pero nandun na yun. Sinagot na yata ako sa press con. Kaya So ganun na lang, magsagutan na lang kami sa media. Pero kung nandito siya, sir, kakausapin niyo personally. Okay naman kami ni SP Chis. SP, andito ka ba ngayon? Pag same floor naman kami. Daanan ko na siya. Okay. Any additional question? No more? Sir, sir, there's a new PCO secretary. Yeah. Who I understand is Other dati mong staff. what do you mean? Tinext ko nga siya eh. Sabi ko, ginulat mo naman ako rito. Hindi ko alam na. Si Cesar, kaibigan ko rin yung kumpare ko yun. Kasama ko sa National Youth Commission si Cesar eh. Pero, sure na ba yun? Is that confirmed already? Si Jay? Cesar Chavez already announced. Na si Jay na is the answer. Knowing Jay bilang dating staff, is he qualified for that position? Yes, of course. Kilala nyo rin si Jay, di ba? You know him, and then he worked with the giant media company, and he's also Ilocano. Di ba? So you think that was a factor? But I don't think so, kasi si Cesar naman sa Bicolano. So hindi. It wasn't a factor, pero he's qualified, si Jay.
Sir, may implication ba yun, yung madalas na pagpapalit ng PCO? Parang may problema ba? May Baka mahirap i-manage ang opisinang yan. Hindi ko alam eh. Wala akong personal knowledge sa politics ng mga ng media eh. So baka mahirap patakbuhin yung opisina na yan. Kasi actually ang PCO kasi parang pinagsasamang iba-ibang, 'di ba? Napansin natin sa budget process yan eh. Iba-ibang mga opisina pilit na pinagsasama sa isang departamento. So, I hope si Jay can do it with his pleasing personality. I-PR niya lahat yan, pagtsagaan niya lahat yan. So, hintayin na lang natin. We wish him all the best. No? And then the new, DOTR Secretary, sir. Sa tingin niyo madaling makakalusot yun sa CA? Sa tingin ko. Dating staff din ng mga dating staff. Nila Alan naman yan. Yeah, so basta alam ni Vince yung pinapasok niya. I mean, ganun din yan. Parang same nature like a PCO yan kasi iba-ibang air, rail, land, water, transportation, sea. Iba-iba rin. So iba-ibang disciplines. So we wish the new members of the President's Cabinet, we wish them all the best kasi isang bansa lang naman tayo. So we want our government to succeed because our country will also benefit and our people. So. Ay sir, starting today, in-implement na yung National Food Emergency ba yun? Disposal, the movement of those nakastock. Pamigay na yan or ipamigay or ibenta na yan at very affordable prices habang pwede pa siya sa fit for human consumption pa. Pero ito lang po yung aking bigla ko lang itong naisip eh. Yung presyo ng bigas sa merkado, hindi ba parang artificially high din siya? Bakit ko nasasabi yun? Maraming mga pinamimigay na bigas eh. Pinamimigay yung mga bigas. Tingnan niyo yung mga politiko. Ano mga pinamimigay nila? Bigas. Ibig sabihin marami sigurong supply ng bigas. But how come the market prices are still high? Dapat yan pababa. Kung maraming supply. Binibigay na nga eh. So, I hope that the DA will take a look into So, may this. nagsasamantala, sir? Hindi ko nga alam eh, but there's something wrong. There's something wrong. Dapat yan naturally, kung talagang free market forces yan, dapat yan bumababa. Kasi ang pinamimigay na po ng mga politiko, puro bigas. Therefore, ang daming bigas. Sir, wala bang danger na yung ilalabas ng NFA na nasa mga warehouse nila, bilhin din naman ng ilang mga unscrupulous trader at siyempre mababa nilang mabibili. Yan, iba na yan. Bantayan na lang ng mabuti. Yan na, ginagawa natin lahat ito to release the stock na nasa NFA warehouses para mabenepisyuhan ng ating mga kababayan. Yan, DA na yan. Dapat DA. Tapos, when we free this space sa warehouse, may pera tayong binigay sa NFA to buy now from Filipino farmers. Yung new stock. That's the idea. Ultimately, pinapabenefit natin Filipino farmers and the Filipino consumer. Dapat ganoon. So dapat ang DA has to do something about the discrepancy na binanggit nyo. Na daming bigas pero yung daming bigas. Nataas ang presyo. napakataas. Nataas ang presyo. There's some, unless na-overstate ko yung observation ko, but that is my observation. Pinamimigay na po ang bigas. Therefore, kung can afford mag-donate ng bigas, maraming bigas. Kung maraming supply, dapat bumababa ang presyo. presyo. So ito sir, trabaho ng DTI? DTI and DA also. DA, kasi yung mga import sa DA. Okay, no more? On that note, marami pong salamat sa